ninyong sisihin. Kasi ang dapat sisihin kayo. Kasi pinalampas ninyo, kinonsinti ninyo ang isang opisyal na nagbanta sa mismong Pangulo, sa First Lady, sa Speaker of the House mismo. Pagkatapos, pinalampas ninyo, kinonsinti ninyo. Hindi ninyo itinuloy ang impeachment trial. Forgive and forget na lang. O di, pag ganun po, pagkakaisip ng masama yung ating mga mamamayan. Tandaan mo yan, kabayan, Chis Escudero. Arungal daw, ay masabat sa imo, dudungiong ka dyan pagkatapos pagbabantaan ka mismo. Dahil mo ka magkaso. Bawal ang kaso. Yan ang mangyayari niyan. This will set, mga kababayan, a very bad precedent. Ining pigigibokan mga senador. Kaya pag nangyari ini po, sasama tayo, mga kababayan, sama-sama tayo na isulong ang pag-abolish mismo, ikandado tan Senado. Hello po mga manoy, mga manay, si Dante Maravillas po. Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. So ngayon, pag ururunan ta mga tugang ko, mga kababayan ko, pag ururunan ta ining sitwasyon sa kasong impeachment po ni Sara Duterte dahil sa gibo-gibo kaning samuyang kababayan si Senate President Chis Escudero. Nagkariribok na po. Lumusob na yung mga militanting grupo, nilosob na yung Senado at yung mga makabayan na black. Nagwarning na po si Franz Castro ng AK Party List, dating outgoing congresswoman, natalong senador. Alam naman natin kung ano yung alyansa kasi isa sila, mga kababayan, sa mga nagsulong nitong impeachment case, nag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Kasi yung mga ginawa naman talaga po, mga kababayan, ni Sara Duterte, ka-impeach. Ang warning ngayon, mga kababayan, itong si Franz Castro, huwag ninyo anyang hintayin na yung taong bayan ang pumuksa sa inyo. Puksain kayo ng taong bayan. Ayaw naman natin po na mawi sa ganitong sitwasyon po na magkagulo ang ating bansa. Pasalamat na lang tayo na itong mga militant organization nagpa-participate na rin sila sa tinatawag nating constitutional process. Pero pag nakita nila, and I think pati yung ating mga mamamayang Filipino will support them. Mababasa natin, mga kababayan, doon sa unang video natin. Mamaya, babasahin natin yung mga reactions tungkol sa perceived kill plot, mga kababayan, sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Talagang kinarigos po ni Muslak, nin Batikos, ining samuyang kababayan na si Senate President Chis Escudero. Bumantot na yung pangalan ni Chis Escudero sa ating mga mamamayan. So sabi nga natin, imbes na gumanda yung political career ni Chis Escudero, malamang sa malamang, ito na yung katapusan ng karera politika kan sa kuyang kababayan, mga kababayan. Sayang man, ang nagamot ngunyan, mga kababayan, ang pangaran si Laila de Lima, saka si Risa Ontiveros. Kabagay ining si Laila de Lima, kababayan ko man ito, taga Iriga City, si Chis Escudero, taga Sorsogon. So ipailing ko sa inyo, mga kababayan, pakita ko sa inyo ngunyan ngayon ang pagsugod ng mga militant organizations galing sa makabayan black. Nag-iinit na po nin marangon yan, mga kababayan. Ayan pa. Nailing na nindo yan, Chis Escudero. Nakita mo na yan. Magkakagulo dahil sa ginagawa mo ngayon. You're sending a wrong signal sa ating mga mamamayang Pilipino. Pag nangyari ang ganon, baka anarchy. Tapos, nadamay pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Papanagutin daw yan. Sinisigaw ngayon ng mga rallyista doon sa Senado. Papanagutin daw kasama si Bongbong Marcos. Kita na ninyo? Kasi ito nga po, mga kababayan, nagkaroon na tuloy ng misunderstanding. Bakit po? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, paliwanag natin ngayon.
Hindi man po habang ayaw niya sa impeachment, na-impeach na po yung Vice Presidente, sinulong ng Congress, overwhelming yung support. At yung fourth impeachment na final po, ang nanguna pa sa pagpirma si Sandro Marcos. Nire-respeto ng ating Pangulo yung proseso. Yun ang napakalinaw. Dahil nasa kamay na ng Senado, so trabaho ng Senado, nadinggin ang impeachment trial. Ang impeachment case, gawin ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Hindi po sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang impeachment trial. Walang gano'n na sinabi. Ang sabi ng ating Pangulo, nandyan na yan. Let us respect the process. O ngayon, dahil sa wrong signal mga kababayan na pinapakita ngayon ni kabayang Senate President Chis Escudero, damay pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung ating kinatatakutan dito mga kababayan, baka magkaroon tayo ng anarchy. Huwag ninyong papatayin yung impeachment trial. Huwag ninyong subukan, masisira ang buhay ninyo. Di ba? Huwag ninyong subukan ang pasensya ng ating mga mamamayang Filipino. Gusto nila makita po na si Sara Duterte dumaan po sa impeachment trial. 88% po sa ating mga mamamayang Filipino ang sabi. Kasi gusto nilang makita kung talagang totoo yung mga sakdal na nakasulat doon sa Articles of Impeachment. Kung hindi totoo, di-acquit ninyo. Sabi nga ni Coco Pimentel, hindi man bawal ang i-acquit. Or kung malakas yung ebidensya, di-convict ninyo. Ang importante doon, sundin natin ang proseso. Ang batas, ang mandato ng konstitusyon. Ano yung mandato? Ang sabi sa konstitusyon, to forthwith proceed with the trial. Napakalinaw, isa ilalim sa trial. Hindi sinabi po na pag na-impeach ang isang impeachable official tulad ni Sara Duterte at na-file na sa Senado, ang gagawin ng Senado isi-shield, uupuan, and eventually, wala pang trial, pinatay na yung impeachment case. Walang ganun po. Napakalinaw. Trial shall forthwith proceed. Trial. Kailangan sa ilalim sa trial yung isang impeachable official. Ang ginagawa nila ngayon, there is a plot. Yan ang paniwala ngayon ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya sinugod na. There is a plot to kill the impeachment case laban kay Sara Duterte para hindi na po maipresent yung mga ebidensya. Hindi na mailalim sa trial, hindi maipresent ang mga ebidensya kasi kapaniwala po kapag na-ipresent yung mga ebidensya, conviction ang mangyayari po kay Sara Duterte. Lalong magwawala niyan yung ating mga mamamayang Filipino. Sa bigat mga kababayan ng Articles of Impeachment ng mga sakdal laban sa Vice Presidente. Yun pa lang na number 1 article of impeachment po, yung pagbabanta. Pag inakwit nila si Sara Duterte, this will send a very wrong signal sa ating mga mamamayan. Ang mangyari niyan, manonormalize po ang pagbabanta. What if ganito? Yun man lang ang ginagawa ninyo? Tinotolerate ninyo ang ganitong gawain? O di gawin natin. Hindi man pinanagot si Sara Duterte, gawin din natin, bantaan din natin si Senate President Chis Escudero at ang mga senador pagbantaan na rin natin. Kasi walang mali silang nakikita. What if itong mga taong itong gigil na po, magbanta rin, pagbantaan si Senate President Chis Escudero tulad ng pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. O ang tanong natin kay Chis Escudero, palalampasin ninyo? What if sumugod na mismo sa inyo? At dyan mismo sa harap ng Senado, sabihin ng mga protesters, lumabas ka dito, Chis Escudero, tutudasin ka namin. What if ganun? Dodurugin ka namin. Ganun ang gawin ng ating mga mamamayan. Sabihin, this is no joke, no joke. May kinontrata na din kami rito na na assassin. Pagbantaan isa-isa mga kababayan, pagbantaan na yung ating mga senador. Payag kayo po. Yan ang tanong natin sa ating mga senador. Pag pinalampas ninyo ito, it will send a very wrong signal sa ating mga mamamayang Filipino na ang pagbabanta pwede lang palampasin. Kung ang isang Pangulo nagawang pagbanta ni Sara Duterte, how much more ang ordinaryong mga Pilipino? At ang mga ordinaryong mga Pilipino, gagayahin kayo. Gagayahin si Sara Duterte. At malamang sa malamang, there will be anarchy in the streets. Lawlessness will unfold mga kababayan in every community kasi hindi po natin pinapanagot. Ang isang tulad ni Sara Duterte na nagbanta, nagsabi pang no joke, no joke.
tapos pinalampas ninyo. Walang accountability na nangyari. Payag kayo? Isa-isay natin ay tanong. Mga kababayan dito sa ating mga senador. Una, dito sa kuyang kababayan na si Senate President Chis Escudero. Inyanapot ko sa imo, kabayang Chis Escudero. Tugot ka, bikolon ko na. Tugot ka na halimbawa, pagbantaan takaman, kasi iuragan ako sa imo na imbes sundon mo ang mandato kan sa tuyang konstitusyon, minaluwas, garing gusto mong gadanon ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. What if, halimbawa lang to ha, baka ikaso mo man ako tulad ng hindi man ako impeachable official, ordinaryong mamamayan lang ako at kababayan mo. Ini hapot ko man lang, matugot ka na pagbantaan ta ka, siring kang pagbanta, aghuma, pananakot na ginibo ni Sara Duterte sa satuyang presidente. Tugot ka, kabayang Chis Escudero. Yan ang apot ko sa imo. Kasi pag pinalampas ninyo ito, yun ang gagawin ng bawat mamamayang Filipino. Kasi iisipon kan mga tao, tama, ang ginawang pagkakamali ni Sara Duterte, ang krimen, grave threats na sa iyang ginibo laban sa ating Pangulo, tama palan. So kung tama, kasi pinalampas nindo. Kung iyon ang mangyayari, sige nang barantaan taka ni Digdi. Banta din Digdi, banta duman. Huma Digdi, huma duman. Lahat na lang dito, magbabanta, papatayin kita. That will be the consequences of your actions. Sabihin ko mga senador, prangkaong ko na kamo mga senador, yun ang magiging konsekwensya. In like manner, sa number 2 articles of impeachment, yung pagwaldas allegedly ng 620 million pesos na pondo kan sa tuyang gobyerno. Magiging normal na ang pangungurakot. Dahil gayan matugot ang sa tuyang mga mamamayang Filipino, hindi papayag yung ating mga mamamayang Filipino sa ganyang sistema na pigigibo ninyo. Talagang pag nangyari yan, baka iningpig sasabi ni Franz Castro, iyon ang mangyari. Ang mga mamamayang Filipino na anya, pupuksain kayo ng mga mamamayang Filipino. Yun ang mangyayari niyan. Anarchy, chaos, civil war. Kasi dahil nindo pigre-respeto sa tamang proseso, the constitutional process, due process, binibigyan ng due process. Troyo in the Senate, si Sara Duterte, pagkatapos yan ang pinagigibo ninyo, kabayan. You see, may punto si Franz Castro. Pakinggan natin mga kababayan yung sinabi niya. Sabing block down ng mga senators na parang gusto nilang patagalin yung impeachment complaint until June 30 para hindi na raw tumatuloy. Ito ba yung kulto ni Duterte na mga nanalo na sa Senado, no? Kaya well, itong pwersa na ito, mas tingin ko ay taong bayan ang hukusa sa inyo doon sa ginagawa ninyo, paglibili at doon sa balakin ninyo mag-ituloy ang impeachment at proteksyonan si VP Sara Duterte. So that is the warning mula mga kababayan sa mga militant organization. Tinulong nila ang impeachment kasi nire-recognize nila ang constitutional process for accountability. Pero pag dahil nangyari, ang ginibo ninyo, tinigbak ninyo yung impeachment trial, dahil ninyo diniretso yung impeachment trial, pupuksain kayo ng mga mamamayang Filipino. Hindi na ako kikibo rito. Mananahimik na lang ako abang ilulusob kayo dyan sa Senado kung puksain kayo ng literal. Yung mga ibang bansa po, yung mga corrupt officials, kinakaladkad. May nakita kong video niyan, isang corrupt official po, itinapon sa basurahan, physical talaga. Binuhat ng mga mamamayang Filipino. Ikinarga, isinangsang po, isinalpak sa basurahan mismo. Gusto ninyo ng ganyang mga actions na hindi na po hindi na tama. So makakagawa ng hindi tama. Mapupuwersang gumawa ng hindi tama yung ating mga mamamayan Chis Escudero. Ganyan inyong ginawa. Idaan ninyo sa tamang proseso, constitutional process. Pasalamat tayo na itong mga taong ito hindi gumagamit ng dahas. Huwag ninyong hintayin magkagulo dito sa ating bansa kasi hindi nila makuha yung hustisya. Huwag ninyong hintayin magkaroon ng anarchy, lawlessness. Wala nang nire-respeto. Tarap-arapan, babantaan kayo ng mga taong disgruntled po at galit na galit sa inyo. Sasabihin, kung ano yung sinabi ni Sara, ating Pangulo, sasabihin din sa inyo kasi pag pinalampas ninyo ito, ang ginawa ni Sara Duterte sa ating Pangulo, iisipin ng mga tao, ng ordinaryo mga mamamayan, okay lang ang magbanta. Hindi kasalanan ang magbanta na papatayin kita at nangontrata na ako ng assassin. No joke, no joke.
Intindihan mo na, Senador Chis Escudero. Kaya hindi ako nag-uulok mo niyan, mga kababayan. Hindi muna ako tumatawa habang dinidiscuss natin ito. Kasi gusto kong ipaabot ang mensahe na klarado, digdi sa sakuyang kababayan si Chis Escudero. Seryoso ining pigigibo mo. Baka mauli ini sa kariribukan digdi sa satuyang banwa, digdi sa satuyang nasyon. Ika po ang babasolon. Ikaw yung sisisihin. Isang Bicolano Senate President. Naugma sana. Natuwa kaming mga Bicolano. Kasi hindi man nanalo. Hindi man kayo nanalo bilang Vice Presidente. Nanalo si Lene Robredo. Pero natalo sa pagka-presidente. Pero kayo, alal kayo na third highest official bilang Senate President ng ating bansa. Pagkatapos, araw kaya nang gigiboon mo, Chis Escudero. Nawara yung respeto ko sa imo. Anga ako sa imo dati. Lumalabas ngayon, mas lalaki pa sa imo. Yan ang lumalabas ngayon. Ang mga katanungan na ngayon. Natatakot ka ba? Sabi ni, natatakot ka ba kay Sara Duterte? Yun ang tanong ngayon ni Akbayan Representative Percy Sindanya. Itong si Percy Sindanya, kung hindi ako nagkakamali, member ito ng LGBT. Meaning, bading. Pero matapang. Masumanga pa ako kay Percy Sindanya na isang bading matapang. Ikaw po, yun nga yung challenge sa'yo ngayon. Yun ang sinasabi ni Percy Sindanya. Yan sabi ni mga kababayan, sabi rito sa release ng Akbayan. Pinuna ni Akbayan Representative Percy Sindanya ang patuloy na pagkantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itong maiakyat ng Kongreso sa Senado. Sa pahayag na inilabas ng Akbayan nitong Martes, ngayong araw na to, tinanong ni Sindanya si Escudero kung natatakot ba ito sa Vice Presidente, natatakot ba siya kay Sara Duterte, saad ng kongresista. Convening the Senate as an impeachment court is a solemn constitutional duty, not a seasonal accessory you put on or discard depending on the political weather or one's personal agenda. Dagdag pa niya, public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled willingness to face one. What's stopping the Senate? So, anong pumipigil sa inyo? Pinalampas mo na, 4 months na yung pinalampas mo, Senador, Senate President Escudero. Ano paan ko lang? Tapos, nag-ibo ka kay kalendaryo. In-schedule mo June 2. Tapos, yung schedule mo, binago mo na naman. Ano pa ang pigalat mo? You see? Makasupog ka. Ginahiya ka namin. Pero pwede ka man nagbumawi pa. Basta siguraduhon mo, matutuloy yung impeachment trial. Tama si Coco Pimentel. Dahil man niya, wala man ki problema kung i-acquit nindo. I-acquit ninyo, walang problema. Kasama yan sa proseso. Basta't may trial, tatanggapin ng ating mga mamamayang Filipino ang anumang acquittal. Basta't makita nila ang presentation ng mga ebidensya. Iagi mo na. Idaan mo na sa trial. Pero kung titigba ko ninyo yung kaso, by technicality, kasi ang pinag-usapan ngayon, kini-question na ni Tolentino, may authority pa daw ang 20th Congress. You see? Kaya galit na galit yung ating mga kababayan. O ito, pakinggan natin mga kababayan yung lado, yung reaction ng prosecution. Sabi ni Congressman Defensor, isa sa mga House Prosecutor, isa niya itong betrayal ng mismong ating konstitusyon. Ito po, sa interview ng DCMM. Yan parinig ko po sa inyo. Si Congressman Lawrence Defensor, ang House Deputy Majority Leader at kinatawan po ng 3 distrito ng Iloilo at prosecutor ng impeachment trial laban po sa ikalawang Pangulo. Magandang mayong aga, Congressman, mayong aga. Good morning, sir. Mayong aga, Alvin. Kag mayong aga man, Doris, especially sa mga tagapakinig natin sa Visayas at sa Iloilo. At sa Mindanao, marami nag-ilong din sa Mindanao. Yes. At sa Mindanao, lalo. Sa Marbel, marami nag-ilong dyan. May mga lugar na Takurong, Pulumulok. Yan, South Cotabato. Marami dyan ba? Anyway, kung hingi kami ng reaksyon, ang sabi ni Senator Tolentino, Francis Tolentino, pagdating ng June 30 at hindi pa natin na-actionan itong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, wala technically dismissed na ito.
What do you say? Alvin and Doris, this is tantamount to abandonment of the Senate duty You see? under the Constitution to exact accountability. Hindi maganda ito. Pag ganyan, resign Chis Escudero na lang. Ayaw ninyong mag-impeachment trial. Umalis ka na lang dyan. Close the doors of the Senate on high crimes. Escudero resign. Lumayas ka na lang dyan, kabayan. Kaya Makasupog ka. ng konstitusyon at ng mga tao dahil gusto lang naman natin makita ang ebidensya at ang proseso ng impeachment regardless of the verdict. Pero teka muna, dun sa legal na aspeto, kasi ikaw abogado naman, si Senate Majority Leader Tolentino, abogado rin. Ano po? From a legal standpoint, tama ba siya na pagdating ng June 30 at wala tayong nagawang anumang desisyon o yung Senado, wala yan technically na-dismiss na. Fundamentally. Na-dismiss. Kasi ang may implikasyon yun eh. Pag na-dismiss yun, ibig sabihin, hindi mo Kaya siya tama hindi ito nanalo si Tol Tolentino. Hindi ko to binoto, kahit kababayan namin. Tama ba siya legally Taga-Albay, speaking, taga-Ginubatan. o may legal na pananaw, Congressman? Kasama sa alyansa. Hindi ko yan binoto. Senator Francis Tolentino, ang sinasabi nilang pag nag-adjourn ang 19th Congress. Salaan mga gibo nindo. Tandaan natin na ang Senate ay may Senate Rules of Procedure. At ang nag-a-adjourn at nagtatapos Mga pansadiring ay interest kanilang kamo. legislative power. Ang Senate ay isang Day kamo mga body supog. pagdating sa impeachment kasi may separate Senate Rules of Impeachment tayo. Kung hindi continuing body ang Senado, edi sana nawalan din ng termino itong 12 nating senador na magpapatuloy bilang senador. Actually, Alvin, hindi mawawalan ng senador. Pag nagkariribok digdi sa Pilipinas, kamuan may kasalan. Ika, senador, Tolentino, sa bagay, outgoing senator ka na. Lalo na ining si Chis Escudero, na sarong Bicolano. Kamo ang babasolon kang publiko. Pag nagkariribok digdi dahil sa ugali nindo. Tama si kabayang Laila de Lima. Lukuhan na niya ito. Bigluloko nindo ang publiko. Masupog ka mo sa tuyang mga mamamayang Filipino. Saralaanan mga gibo nindo, mga senador. Dapat i-abolish na yan na Senado. Kahit kailanman. Dahil Tagarog ka yan. lang on June 30, ang new 12 senators, so pwedeng magkaroon ulit ng 24 senators na magpatuloy ng trial kasi dapat ang trial hindi natatapos kapag nag-adjourn ang legislative power. Because like we said, the Senate is a continuing body, the impeachment is a political process, at hindi ito legislative power. Totoong na politika nga ang impeachment at dahil hindi ito itatalakay ng Senado sa 20th Congress. Isipin mo, Alvin, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kung sakaling magkaroon tayo ng isang napakasamang presidente o isang napakasamang vice president at may ginawa silang isang Dengda tatrabaho nindo, gibo nindo, gali nindo. File ng impeachment ang ating Kongreso sa Diretso, sa Senate, tinalakay ng June, hindi natapos ang trial at hindi pinayagang tumawid ng Senado. Hindi ba natin pwedeng tanggalin sa pwesto ang napakasamang presidente at vice-presidente dahil nag-1-year ban na tayo? Hindi yun ang intensyon ng ating konstitusyon. Ang intensyon ng ating konstitusyon ay dapat magpatuloy ito para matanggal ang isang napakasamang leader kung magkaroon man tayo regardless of whether there is an adjournment of the 19th or 20th Congress. Okay. Sana nakita nyo yung halimbawang yun. Dahil ang impeachment, proteksyon yon sa taong bayan at proteksyon yon para sa bansa at sa ating gobyerno. Correct. Pag po, pag hindi ninyo yung ginawa, there will be anarchy talaga. Magkakagulo rito at huwag kayong magreklamo. Kung bawat mamamayang Pilipinong galit na galit sa inyo, pagbantaan kayong papatayin kayo. Huwag ninyong sisihin. Kasi ang dapat sisihin kayo. Kasi pinalampas ninyo, inonsinti ninyo ang isang opisyal na nagbanta sa mismong Pangulo, sa First Lady, sa Speaker of the House mismo. Pagkatapos, pinalampas ninyo, kinonsinti ninyo. Hindi ninyo itinuloy ang impeachment trial. Forgive and forget na lang. O di, pag ganun po, magkakaisip ng masama yung ating mga mamamayan. Tandaan mo yan, kabayan, Chis Escudero. Arungal daw, may masabat sa imo, dudungiong ka dyan pagkatapos pagbabantaan ka mismo. Dahil mo ka magkaso. Bawal ang kaso.
Yan ang mangyayari niyan. This will set, mga kababayan, a very bad precedent. Ining pigigibokan mga senador. Kaya pag nangyari ini po, sasama tayo, mga kababayan, sama-sama tayo na isulong ang pag-abolish mismo, ikandado tan Senado. Barikadanan nindo yan na Senado, biyo pa, na day kitang Senado, mga kababayan, kasi day taman maasahan, mismo sinda ang nagbabalga kan sa tuyang konstitusyon. Nasabutan mo na kabayang Chis Escudero, sa susunod, day taka na po doon na senador, kasi day ka bagay na maging senador. Pag ganyan ang ugali mo, magkasupog ka. So paano po ang gagawin natin? Dahil na-delay na nga po ng na-delay at marami po ang nag-iisip at nagko-conclude na ay talagang inubos na talaga ng SP ang panahon. Parang talagang wala na, hindi na matutuloy. Wala nang oras eh. Pinagluloko ninyo mga tao. Manifestation pa lang naman ang ibinigay ni Senator Francis Tolentino. Hindi pa naman nila formal na isinerado ang Senado pagdating sa 19th Congress. Sana mamulat ang mata ng ating mga senador at magkaroon sila ng lakas ng loob. It takes courage to face an impeachment trial. Buti itong ating mga may civility. Mahaba ang pasensya ng ating mga congressmen at may pagrespeto sa proseso. Pero din hindi pag-ubuso ng pasensya ng ating mga mamamayang Pilipino. Yung ating mga mamamayang Pilipino ang nagbigay sa inyo ng power. This is a government of the people, by the people, for the people. In all powers, emanates from them. Napakalinaw, abogado ka eh. Ako nga bakong abogado, naintindihan ko Chis Escudero, dahil nindo pagsubukan, dahil nindo pagsagadon ang pasensya ng ating mga mamamayang Pilipino. Baka dahil na kita kirirespituhan. Pag-abot ni oras, umalsa ang ating mga mamamayang Pilipino, sabi ni Franz Castro, baka niya, ang ating mga mamamayan, puksain kayo. You see? Gusto ninyo ng ganon? Violence na? Anarchy in the streets? Wala nang nire-respetong gobyerno kasi sinalaula ninyo ang institusyon, yan mismong Senado. Mga lokong mga senador na pinaiinit ninyo yung ulo natin. Ituloy natin itong sinasabi ni Congressman Defensor. And it's all up to the hands of our senators na may hawak sa kinabukasan nitong gobyernong ito. So, abangan natin sa June 11 kung matutuloy nga ang reading of the article. Babantayan tayo at kung mga ibang gagawin ng kababayan. Mga senador. Kasi nabismaya ako sa sinabi niyang nawawalan ng numero ang ating Senado para magkaroon ng trial o posibleng acquittal or conviction. Pero hindi totoo yun. Kasi when our 12 senators stepped down on June 30, immediately the new 12 senators assume their position. Magka-take oath nga sila before June 30 eh. Kaya tuloy-tuloy na may 24 agad tayo kahit man naka-break, kahit naka-adjourn. Kasi ang impeachment... Pag nangyari po sa June 15, barikadahanan nindo yan na Senado. Mag-people power tayo dyan sa Senado. Para hindi na sila maka-opisina dyan. Di na sila mag-session dyan. I-terminate natin sila. Puksain natin itong mga senador na to. Walang pakinabang. Tapusin natin yung pang-abuso ninyo. Ayaw ninyo ng constitutional process, due process. Di sige, anarchy in the streets. Tumigil kayo sa pang-abuso ninyo sa poder. Baka pagsisihan ninyo pag nagalit yung ating mga mamamayang Pilipino, itapon kayo sa West Philippine Sea tulad ng plano ni ini-imagine ni Sara, pugutan ng ulo ng ating pangulo, itapon yung tatay, itapon sa West Philippine Sea, hukayin. Imagine ang mga pagbabanta yan, mga pananalita. At pagkatapos palalampasin ninyo, anong klaseng mga tao kayo dyan sa Senado? Ninormalize na ninyo yung violensya mula sa bibig ng isang vice presidente, the second highest official of the land. Imagine that. Anong klaseng mga senador ka mo? Palalampasin ninyo ang ganitong uri ng pag-ugali? Grabe ka mo. Talagang makaurag na ka mo. Yan ang totoo niyan. Tuloy natin ito. Uulitin ko, hindi ito exercise of legislative power.
ito ay exercise, ito ay isang political exercise. Opo. Ano kaya ang impact nito sa ating sambayanan, sir, na umabot tayo sa ganitong klaseng punto? Ang taas ng expectation ng marami. Although marami rin ang nagsasabi na ayaw nilang matuloy. Pero may expectation. Parang ano ba ang magiging ending nito? Parang baliwala na lang? Di pwede ang ganun. Para sa mga tao at sa mga kababayan natin gustong makakita na kung paano ilabas ang katotohanan sa isang pagkakamali, ma-acquit man o ma-convict, lalo pa alma at Pilipinong pabor, dapat managot ang isang Ida ninyo sa trial, i-acquit ninyo kung gusto ninyo. Pero mananagot kayo sa amin. Ayaw nilang matuloy itong impeachment na ito. But this is a bad example to the country, a Correct. bad example to the young leaders that Correct. We refuse to exact accountability and integrity sa ating mga matataas. Kadaot kan mga ugali nindo. Ngayon, kung totoo at tama si Senate Majority Leader Tolentino, pagpalagay nating tama siya pagdating ng June 30, dismissed yung impeachment complaint laban sa kay Vice President Sara. Ano ang next move ng Kamara? Kasi technically, may 1 year ban. O bawal. O paano? So, wala na talaga. Parang kumbaga ang susunod na usapan, 2027 na, Maghihintay Congressman. pa. Oo. Baka mag-people power pa Tama ganyan. yan, Alvin. Kaya binigay ko yung halimbawa ko kanina na kung magkataon man na may napakasama tayong presidente o may napakasama tayong mataas na opisyal dahil sa ginagawang aksyon nitong Senado natin, hindi natin magagamit ang impeachment para tanggalin ng isang napakasamang opisyal kung magkaroon man tayo palang araw. Bad president po yan. Kawawa ang ating bansa because we turned our back on our democratic Correct. processes. Kaya hindi maganda ito. Para There sa will be anarchy. Pero legally, anong remedyo doon? Pag Kasi ganyan. nakalagay nga po yun sa rules. At sasabihin nila, syempre, rules are rules. There is a legal remedy if we can decide. Huwag ninyong hintayin na ilagay sa kamay ng ating mga mamamayang Filipino ang hustisya mismo. Huwag ninyong hintayin ang ganon. Pagsisisihan ninyo yan. Pag ilagay na sa kamay kasi wala nang tiwala sa ating hustisya. Wala nang tiwala yung ating mga mamamayan sa ating institusyon. Malinaw po ang sabi ng ating Pangulo. Impeach na si Sara, nire-respeto niya yung proseso. Pero hindi siya sang-ayon sana. Sana hindi siya sang-ayon. Pero hindi niya sinabi, aharangin niya ang proseso. Nire-respeto ng ating Pangulo ang proseso. Yung mga lokong to. That the Senate has committed grave abuse of discretion Correct. in refusing to take on this impeachment trial. Darating din yan sa Korte Suprema dahil kahit isa itong political question o isa itong political process, if there is a grave abuse of discretion. Wala nang dala siya pa sa Korte Suprema. Mag-mobilize na tayo. Anyway, sa demokrasya po, the power emanates, all power emanates from the people. Tayo yung supreme power. Palibutan natin yung Senado. Hindi na sila makatrabaho, ikandado natin. Palayasin natin yung mga lukong yan ng mga senador. Aladkarin natin, iulog natin sa Ilog Pasig. Ayaw ninyo ng tamang pamamaraan, ng tamang proseso. O di gawin natin, marahas na proseso. Gusto ninyo ang ganon? Marahas na proseso. Sabi ni Franz Castro, huwag ninyong hintayin, puksain kayo ng mga Filipino. Huwag ninyong sagarin ang pang-aabuso sa poder. Huwag ninyong sagarin yung ating mga mamamayan. May hangganan ang lahat. So, kailan kayo bang magpapadala nito kayo ang magbibring ng mag-aakyat ng issue sa Korte Suprema? Hindi pa natin masasabi. Antayin natin when the issue is ripe for decision and ripe for filing before the Supreme Court. Tingnan natin hanggang sa susunod na linggo kung anong pinal na gagawin ng ating Senado. Okay. Pero pwede din naman na private individual ang mag-question yan, di ba? Not necessarily anyone from the prosecution. Ang isang impeachment affects the entire country. Every citizen has an interest in the impeachment of a president or vice president. Kaya kahit sinong Pilipino pwedeng mag-akyat sa Korte Suprema kung meron mang grave abuse of discretion ang Senado
sa pagtanggi na italakay ang impeachment trial na ito. Okay, thank you. Ako ang isa na lang, bago ka na ipakawalan, may sama ba kayo ng loob kay Senate President Chis Escudero? Kasi pag tinanong mo yung ordinaryong tao, ang dating sa kanila, ang nag-delay, si Escudero. Ayan, nakikita mo naman pa rin sa social media, ganun yung reaction. Kaya lang, hindi naman kasi sila legal expert. Hindi naman sila Senate President. I was just wondering, kayo sa prosecution, masama ba ang loob ninyo? Grabe palusot ni Escudero. Na-delay yung pagsisimula nung 4 months nilaygay. Wala ako personal na sama ng loob kay Senator Chis Escudero. Itong pagkakataong magkaroon ng political process, ilipas din ito. And like I said, it is a political process. Ganyan talaga sa Pilipinas at sa ating bansa. Hindi tayo dapat nagkakaganyan. Ang gusto lang natin ay kung ano ang sanang tama, panindigan din ng ating mga senator. Nothing personal. Okay, thank you. Maraming salamat, Kong Halong. Salamat po. Yan po, mga kababayan, si Congressman Defensor. So tama yung kanyang sinasabi. Mabuhay kayo, yung ating mga congressmen. Lalo yung pumirma sa impeachment po, laban kay Sara Duterte. Napakalinaw, dapat siyang managot. Ginawa niya yung kasalanan, dapat niyang panagutan. Yun ang tama. Kung hindi po, yun ang matitingala ng ating mga mamamayan. Bad precedent. Pwedeng gumawa ng mga ganyan. Kabigat na mga pagkakasala yung tao, opisyal ng gobyerno, pagkatapos, palalampasin lang anyway. Walang accountability. Tingnan ninyo mga kababayan, basahin natin yung mga reactions doon sa unang video natin. Ito yung video natin kanina. Yan o. Sabi ni Naruto, tama ka rin, Maravillas. Manawagan na tayo, buwagin ang Senado. Losobin natin yung Senado pag hindi nila ginawa yung kanilang trabaho. Ikandado natin. O di mang-aresto sila kung kaya nilang mang-aresto ng milyon-milyong mga Pilipino. Buwagin natin, ibarikada yung Senado, ikandado. Pag may mga senador, kalad ka rin ninyo, itapon ninyo sa Ilog Pasig. Ilublob ninyo sa Ilog Pasig para matuto. Doon sa Ilog Pasig, tumakas si remember, nung impeachment trial ni Erap, tumakas si, nag-people power. It's a people power. Tumakas si Erap, gamit yung Ilog Pasig. O ngayon, yung mga senador na sa laula, alad ka rin na ninyo, pusasa ninyo, ihulog ninyo sa Ilog Pasig para amanos. Ayaw ninyo ng tamang proseso. Di gamitin na natin yung mali, puwersahan na tayo. Anyway, di ba? Okay lang. Pag yan ang mangyari at pinalampas ninyo si Sara Duterte sa kanyang pagbabanta na nakasulat sa first article of impeachment. Kung okay yung pagbabanta na papatayin yung presidente, di mas okay yung kalad ka rin yung mga senador, mas okay yon. Kasi at least buhay pa kayo. Ilublob lang natin sa Ilog Pasig para tumablaman lang tayo dito sa mga senador na to. Tingnan natin kung hindi sila magrereklamo sa atin. At saka, yung mga senador, isa-isay natin na pagbantaan din. At sabihin natin, no joke, no joke. Huwag kayong magkakaso. Huwag ninyo kaming ikakaso kasi ginagaya lang namin si Sara Duterte. Ang kanyang pagbabanta, pinalampas ninyo. Yan sabi rito. Sir Dan, boy, na lang ang Senado. Escudero, duwag na senador. Support BBM, dapat mawala na ang Senado. Kita ninyo. Abolish Senate. Personal interest ng mga senador, maka-Duterte, mga senador, abolish Senate. Yan ang sinisigaw ng ating mga mamamayan. Dapat i-abolish na ang Senado. Walang pakinabang sa inyo ang ating mga mamamayan. Magsisweldo kami sa inyo. Umalis kayo dyan. Sayang ang pagod ng mga congressman kung di matutuloy ang impeachment. Risa lang ang matapang at may paninindigan. Risa for President 2028. O kita ninyo. Si Senator Risa Ontiveros na lang gawing Senate President. Alam ang mandate ng Senado kahit hindi abogado. Dapat buwagin ang Senado. Sayang ang pasahod sa mga yan. Grabe si Escudero, super lazy. Yang mga senador na lumabag sa batas dapat impeach din. Kita ninyo? Dapat nga ipadlak na ang Senado. Tama ka, Mr. Maravillas. Tama, dapat i-abolish ang Senado. Mga walang silbi. Impeach Sara Duterte. Kinakaya ko ang isang Bicolano na senador na tulad ni Chis Escudero. Walang bayag. Kita ninyo? Ang dami. Tama, ipadlak ang Senado. Mag-resign na lang si Senator Chis. Di niya kaya.
ICC, please come and take Bato. Tama po, Sir Dan. I-abolish na yung Senado. Mga senador, mga Duterte, hindi po senador ng bayan, kundi senador ni Duterte. Walang papasokin sa mga senador, ipadlak ang Senado. Gibo Martin, sa 2028, yan ang endorse. Sa tingin ko ni PBBM, abolish the Senate, senators liable. Abolish ang Senado, Sir Dan, ilan lang ang matitino. Diyan, magkaisa tayong mga Filipino. Let the people decide. People power para tanggalin ang BP at i-abolish ang Senado. Tama, abolish ang Senado. Yan o. Ang dami pong reactions. People power na lang, umpisa na lang. Yan, kasi i-dismiss ang mga walang buwentang senador like Cheese. Karma to the wicked as soon as possible. Walang yagbol si Escudero. Sana lumubog ka na lang sa kinatatayuan mo. Binigo mo ang mga mamamayang Filipino. Nilapastangan mo ang konstitusyon. Ipadlak ang Senado. Daming kawatan na senador. Kita ninyo? Ipadlak na lang ang Senate House. At barikadahan, huwag papasokin mga senador para tuloy-tuloy ang recess, bakasyon nila. God bless the Philippines. Yan. Ayaw magsesyon. Impeach and convict sa Saranaw na. Hashtag na din, mag-resign si Escudero. Balingbing si Cheese, kunwari maka-BBM, pero sa likod Duterte, baka totoo kasali siya sa confidential fund siguro. Resign na lang, Cheese, di ka dapat manatili sa pwesto. Isara na ang Senate, makatipid pa ang gobyerno. Abolish the Senate, waste of space na lang sa gobyerno. Wasting public money sa sahod nila, nakakaso ka na. 88% gusto ng impeachment ay hindi boboto sa mga gunggong na senador. Patalsikin na rin dapat si Senator Cheese Escudero. Inuuna pa yung kay Digong nyo. Issue sa ICC. Cheese sipain para patalsikin. O Sara patalsikin. Correct, alisin ang Senado. Congress na lang matatalino lahat. Palitan si Cheese, isulong si Risa as Senate President ng 20th Congress na po. Mag-resign ka na, Cheese. Magkanong paraan palaalis ka na sa Senado. Aliluya ka. Buwagin ang Senado. Sayang, pasahod sa kanila. Tama ang House of Representatives. Mas trusted at matatalino sila. Ano? Isa lang nasa isip ko. Napakayaman talaga ng mga Duterte at kaya nilang bilihin itong mga senador na ayaw sa impeachment. Dapat matuloy talaga ang impeachment. Walang kwentang mga senador dyan. Dapat mag-rally na tayo. Abolish Senate. Grabe si Cheese. Ang pag-ugali bastos. Pala, mabuhay po kayo, Ma'am Risa. Tinalikuran po si Risa Ontiveros. Demolish the Senate. Dapat kunin na lang ang mga folder na pinareceive sa Senado, kunin sa Congress, kunin ng Congress, tapos diretso sa DOJ, plunder case. Abolish the Senate. Sa dami ng achievement ni Escudero, sayang lang dahil ginamit niya sa mali, binastos niya ang saligang batas, ganun din sa taong bayan. Yun na nga po. Yan ang choice niya pag nagkataon na hindi niya tinuloy ang trial. Cheese became coward. This is very sad. A big betrayal to the people. Noon pa lang ramdam ko na ganyan ang gagawin ng mga senador. Sana alisin na lang ang Senado. Wala na silang kwenta. Tanggalin ang Senado. Nakakainis na siya. Palitan na lang. Hindi na siya karapat-dapat na senador. Palitan si Escudero. Alisin ang Senado. Mas maraming interesado manood sa Congress kaysa sa Senado. Escudero resign. Paano nila pananagutin kapwa nila korap? Pag puro rally ang nangyayari sa Dan, baka sa sobrang kaiyan, mata mo ni Cheese, magbitino na lang sa Senate President. Abolish the Senate. Tama, lumayas na kayo dyan. Hindi kayo bagay. Ang tagal na naming hinihintay para dyan, tapos agad anong klase na mga senador. Totoo po, mag-resign na si Cheese. Walang pakinabang. Ang sweldo
kinakain niya at asawa niya, paganda, pera ng bayan. Cheese lost it, unfit to serve as SP. Wala na yan, panis na yan na keso. SP Cheese Escudero should resign immediately over impeachment. Best solution, i-abolish ang Senado. We call for unicameral system or parliamentary. Isolong po ang Marcos loyalists, ang resign Duterte senators. Resign. Resign. May mura siya. Bicolano to. Oo nga, pag ganyan, kahit wala ng Senado, bawas gasto sa gobyerno. Di rin sila kapanipaniwala. Walang silbi ang Senado. Dapat mag-resign sila. Pinagtatakpan ng mali, kitang-kita. Senator Risa Ontiveros was right. Sabwatan, balita nga may kas, sunduan, bet, lustay. Ayoko rin yung political butterfly na si Tol Tolentino. Coco Pimentel said that there's something going on with the SP. So no way. Obvious ang sabwatan niyo. Constitutional crisis yan. Dapat mag-step down. For which resign. Puro porma. Preskon self-interest ang inuuna. Yung mga senador ngayon, ilan lang yung may pakinabang at nagsisilbi sa bayan. Karamihan sa iisang tao lang pinagsisilbihan, hindi pa sa taong bayan. Anong silbi ng Senado? Buwagin na yan. Dapat maging patas ka lang, Escudero. Huwag mong lukuhin ang taong bayan. Thanks mga Risa. Si Cheese dapat mauna mag-resign. Andyan taong bayan na galit. Kita mo na? Nakakagigil na itong mga senador na to. Sayang. Pera na namin sa inyo. Abolish, Senado. Kaya hindi nanalo si Tolentino, bata ni Digong. Yan kasi kita mo, kitang-kita kung kanino pumanig, hindi sa mamamayang Filipino. Kailangan ni Escudero ang boto para manatiling SP at sa 2028. Cheese diktador, Cheese and DDS senators should recuse themselves. They're openly biased and judges must be neutral until they hear the evidence by both sides. Baka bayad na siya. Walain, i-abolish na lang ang Senado kung pwede, Kongreso na lang. Bawas pasahuri ng gobyerno. Korupsyon kung meron man. Si Cheese dapat nang tawagin ni na Llamas at Christian na dinadaga. Go, go, Senator Risa, ikaw na lang ang matapang. Among the senators dyan, watching from Switzerland. Pa-shout out po, Sir Dan, si Miradja. Yes, agree with people power to impeach Sara Duterte dahil wala na tayong maasahan sa Senado. Ilan na lang sa kanila ang naninindigan para sa taong bayan at para sa kaayusan ng bansa. Madam Risa, yan abogado at si Cheese abogado. O hindi yan abogado at si Cheese abogado. Yan bakit mas magaling at matalino si Ma'am Risa kaysa kay Cheese? Kita ninyo? Mangyari niyan, ang sisikat po si Risa Ontiveros, tapos si Laila de Lima. So yan ang mga magiging contender na sa pagka-presidente. Si presidente pagdating ng araw. Cheese Escudero, mawawala yan. Si Sara Duterte, hindi papayag yung ating mga mamamayang Filipino. Makatakbo pa yan. Baka magkagulo, mga kababayan, pag pinigil nila ang impeachment trial. Dapat ituloy ang impeachment trial. Kasi itong impeachment trial, isa itong democratic na proseso para papanagutin ang isang impeachable official. Tama po mga kababayan? So yun na po yung isusulong natin. I-abolish ang Senado. Pag hindi nila tinuloy ang impeachment trial, ikandado na ninyo ang Senado para hindi na magamit. Anyway, konsentidor sila sa mali, o di sabihin nating maling pamamaraan ang gumamit ng puwersa. Pero ang people power, mga kababayan, ilang people power na ba tayo? Ayaw na sana natin ang ganyan. So magiging pangatlo itong people power pag nagkataon mga kababayan. At kasama sa people power yung Senado, diretso kandado at isulong na natin unicameral system. Para tapos na. Itira natin yung mga congressmen kasi matatalino at matitino. Tama po mga kababayan? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga
inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.